Pinagtatawanan siya dahil mahirap, ngunit nang may mahukay siyang lumang kahon sa kanilang bakuran, natuklasan niya ang isang lihim na itinago ng kanyang lolo sa loob ng maraming taon. Isang lihim na magpapayaman sa kanya, ngunit maglalagay rin sa kanya sa matinding panganib. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kapanapanabik na kwento. Dito lang yan kay Kuya Aam. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga bukirin at nyugan, nakatira ang isang binatang nagngangalang Nilo. 21 taong gulang pa lamang siya. Ngunit tila pasan na niya ang lahat ng problema sa mundo. Kasama niya sa isang lumang bahay na yari sa kahoy ang kanyang mga magulang na sina Ramon at Cora. Matagal ng hirap ang kanilang pamilya. Ang kanilang maliit na sakahan ay hindi na gaanong namumunga dahil sa sunod-sunod na tagtuyot. Madalas ay isang beses lamang silang nakakakain ng maayos sa loob ng isang araw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala ng pag-asa si Nilo. Isang umaga, maaga siyang nagising upang maghanap ng pagkakakitaan. Nilo, tawag ng kanyang ina habang naghahanda ng kaunting lugaw. Opo, Nay. Mag-ingat ka sa pagpunta sa bayan. Ngumiti si Nilo. Huwag po kayong mag-alala. Napatingin si Ramon sa kanyang anak. Anak, pasensya ka na. Kung sana'y mas marami akong naibigay sa inyo. Agad umiling si Nilo. Itay, huwag po ninyong sabihin yan. Ginawa ninyo ang lahat para sa atin. Napayuko ang matanda. Alam niyang totoo yun. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang sisihin ang sarili. Pagkatapos kumain, agad na nagtungo si Nilo sa bayan. Naghanap siya ng anumang trabaho. Nagbuhat siya ng sako sa palengke. Naglinis ng bakuran. Nagkarga ng mga kahon sa isang tindahan. Ngunit sa buong araw na iyon, kakaunti lamang ang kanyang kinita. Nang makauwi siya sa kanilang bahay bandang hapon, pagod na pagod siya. Habang naglalakad papasok sa bakuran, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa bakod. Puting-puti ang buhok nito. May hawak itong tungkod at tila matagal na siyang hinihintay. Magalang na lumapit si Nilo. Magandang hapon po. Ngumiti ang matanda. Ikaw ba si Nilo? Opo. Tulad na tulad ka ng iyong lolo. Nagtaka si Nilo. Bakit po ninyo kilala ang lolo ko? Sandaling tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa malawak nilang bakuran. May mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupang ito. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Bago pa siya makapagtanong, tumalikod na ang matanda. Sandali po, ngunit hindi na siya nilingon nito. Dahan-dahan itong naglakad palayo hanggang mawala sa kanyang paningin. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Nilo sa kanyang mga magulang ang nangyari. Biglang natahimik si Ramon. Para bang may naalala ito. Itay? Tanong ni Nilo. May kung anong kaba sa mukha ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo ito at nagtungo sa isang lumang kabinet. May inilabas siyang kahong-kahoy na puno ng alikabok. Halatang matagal na itong hindi nabubuksan. Dapat sana ay hindi ko muna ito sasabihin. Mahinang wika ni Ramon. Kaso, baka dumating na ang panahon. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang litrato at isang piraso ng kupas na papel. Nang makita ni Nilo ang larawan, agad niyang nakilala ang lalaki rito. Ito ang kanyang lolo na si Lolo Pilo. Ngunit ang lalong ikinagulat niya ay ang nakasulat sa likod ng litrato. Ang kayamanang nakatago ay para lamang sa tunay kong apo. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Ano pong ibig sabihin nito? Napabuntong hininga si Ramon. Hindi ko rin alam ang buong katotohanan. Tanging ang iyong lolo lamang ang nakaalam. Tahimik na napatingin si Nilo sa lumang litrato. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may malaking lihim na malapit ng mabunyag. Isang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Magdamag na hindi nakatulog si Nilo. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang mga salitang,
Nakasulat sa likod ng litrato ng kanyang lolo, "Ang kayamanang nakatago ay para lamang sa tunay kong apo." Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mayroon nga bang kayamanang itinago si Lolo Pilo? At kung mayroon man, bakit ngayon lamang nila ito nalaman? Madaling araw pa lamang ay gising na si Nilo. Tahimik siyang lumapit sa lumang kahon na nasa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ito ng ilang sandali bago muling binuksan. Bukod sa litrato at sa kupas na papel, wala na siyang ibang napansin kagabi. Ngunit habang sinusuri niya ang loob ng kahon, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may nakaumbok sa ilalim. Maingat niyang inangat ang manipis na kahoy sa pinakailalim. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May nakatuping papel na nakatago roon. Mabilis niya itong hinugot. Luma na ang papel at halos dilaw na sa katagalan. Nang buksan niya ito, nakita niyang parang isang guhit ng lupa ang nakalarawan. May mga linya, may mga marka, at may isang malaking X sa gitna. Mapa? Bulong niya. Sa ibaba ng papel ay may nakasulat na ilang salita. Hanapin ang punong mangga. 12 hakbang patungo sa silangan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang naalala ang matandang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Mahigit 50 taon na raw iyon ayon sa kanyang ama. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Sikat na ang araw nang marating niya ang puno. Tahimik niyang pinagmasdan ang paligid. Wala namang kakaiba. Ngunit naalala niya ang nakasulat sa mapa. Mula sa puno ay nagbilang siya ng 12 hakbang papunta sa silangan. 1, 2, 3, hanggang 12. Huminto siya sa isang bahagi ng bakuran na puro damo at maliliit na bato. Napakamot siya ng ulo. Wala namang espesyal dito. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang ama mula sa likuran. Nilo. Napalingon siya. Papalapit si Ramon. Anong ginagawa mo rito? Ipinakita ni Nilo ang mapa. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Saan mo nakuha iyan? Nakatago sa ilalim ng kahon. Tahimik si Ramon. Para bang may malalim siyang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali ay napabuntong hininga siya. Matagal ko nang alam na may lihim ang lolo mo. Pero hindi ko akalaing may mapa pala. Sa tingin mo po may kayamanan talaga rito? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip ay tumingin siya sa bahagi ng bakurang tinatayuan ni Nilo. Kung may itinago man ang lolo mo, baka dito nga. Naramdaman ni Nilo ang pananabik. Ngunit kasabay nito ang pagdududa. Paano kung wala naman talaga? Paano kung isa lamang itong lumang kwento? Maya-maya ay kumuha siya ng pala sa kanilang kamalig. Nilo, anong balak mo? Tanong ng kanyang ama. Susubukan ko pong maghukay. Napangiti si Ramon. Matigas ang ulo mo talaga. Mana po sa inyo. Napatawa ang matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakitang ngumiti si Ramon ng ganoon. Agad na nagsimulang maghukay si Nilo. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Ngunit wala siyang nakikita. Pawis na siya. Masakit na rin ang kanyang mga braso. Nilo, tama na muna, sabi ni Cora na lumabas ng bahay. Baka wala naman talaga. Huminto siya sandali. Mukhang tama ang kanyang ina. Baka nga wala. Baka nasayang lamang ang kanyang oras. Ngunit nang itataas na sana niya ang pala, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi tunog ng lupa. Hindi tunog ng bato. Parang may matigas na bagay na natamaan ng dulo ng kanyang pala. Nagkatinginan sila ng kanyang mga magulang. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Dahan-dahan siyang lumuhod at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Habang inaalis niya ang lupa, unti-unting lumilitaw ang isang bagay na kulay kalawang. Isang lumang bakal na tila bahagi ng isang kahon. Hindi makapaniwala si Nilo sa kanyang nakikita. May nakabaon nga sa kanilang bakuran. Ngunit hindi pa niya alam na ang kahong iyon ang magiging simula ng mga biyaya at mga panganib na hindi niya kailanman inasahan. Hindi makapaniwala si Nilo sa kanyang nakikita.
Napalibutan na siya ni Ramon at Cora habang nakaluhod sa tabi ng hukay. Kitang-kita na ang isang bahagi ng kalawanging bakal na nakabaon sa ilalim ng lupa. Anak, ano kaya iyan? Kinakabahang tanong ni Cora. Umiling si Nilo. Hindi ko po alam, Nay. Muling kinuha ni Nilo ang pala at maingat na inalis ang lupa sa paligid ng bagay na kanyang natagpuan. Habang lumalalim ang hukay, mas lalo nilang nakikita ang hugis nito. Isa itong malaking kahon. Lumang-luma na ito at balot ng kalawang. Ngunit halatang matibay pa rin. Halos isang oras silang nagtulungan bago tuluyang lumitaw ang buong kahon. Pagod na pagod silang tatlo. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagrereklamo. Mas nangingibabaw ang pananabik. Ano kaya ang laman niyan? Tanong ni Ramon. Tahimik si Nilo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang takip ng kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na naghihintay sa loob. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sabay nilang binuhat ang takip. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kalawang habang bumubukas ang kahon. Lahat sila ay napatigil. Nakatitig lamang sa loob. Ngunit ilang segundo ang lumipas bago sila nakapagsalita. Diyos ko, mahinang bulong ni Cora. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Maging si Nilo ay hindi makapaniwala. Sa loob ng kahon ay walang pera, walang alahas, walang ginto, kundi mga lumang dokumento at ilang nakabalot na tela. Ano naman ito? Nagtatakang tanong ni Nilo. Isa-isang inilabas ni Ramon ang mga papel. Karamihan ay kupas na at halos hindi na mabasa. Ngunit may isang dokumentong maayos pa ang kalagayan. Nang buksan nila ito, nakita nila ang pangalan ni Lolo Pilo. Kasama nito ang ilang papeles tungkol sa lupa. Lupa? Tanong ni Nilo. Tumango si Ramon. Parang titulo. Lalong nagtaka si Nilo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Itatago ng kanyang lolo ang mga lumang dokumentong iyon sa ilalim ng lupa. Ngunit habang sinusuri nila ang laman ng kahon, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng mga papel ay may nakabalot na maliit na kahon na yari sa kahoy. Mas maliit ito kaysa sa unang kahon at may nakaukit na letra sa takip. P. Tahimik na nagkatinginan ang mag-anak. Pakiramdam nila ay mas mahalaga ang maliit na kahong iyon. Dahan-dahang binuksan ni Nilo ang takip at doon nila nakita ang isang supot na yari sa tela. Nang buksan niya ito, may nahulog na ilang pirasong dilaw na metal. Napasinghap si Cora. Napaatras si Ramon. Samantalang natulala si Nilo. Kahit hindi pa niya nahahawakan ang tunay na ginto sa buong buhay niya, alam niyang hindi ordinaryong metal ang nasa kanyang harapan. Makinang ito, mabigat, at kakaiba ang kulay. Posible bang bulong ni Ramon? Hindi niya natuloy ang sasabihin. Muling sinuri ni Nilo ang laman ng maliit na kahon. May isa pang papel sa loob. Agad niya itong binuksan. Mas malinaw ito kaysa sa ibang dokumento. At may nakasulat na mensahe. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang unang palatandaan. Ngunit hindi ito ang tunay na kayamanan. Hanapin mo ang lugar kung saan unang sumikat ang araw sa ating tahanan. Sa ibaba nito ay may pirma, Lolo Pilo. Tahimik ang buong paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig. Hindi malaman ni Nilo kung matutuwa siya o lalo lamang malilito. Mukhang tama nga ang matandang lalaking nakasalubong niya. May lihim nga sa kanilang lupain at tila hindi pa yon tapos. Ngunit hindi nila alam na may isang pares. Nang matang lihim na nagmamasid mula sa kabilang bakod. Isang taong nakakita sa kanilang paghuhukay at handang gawin ang lahat upang maagaw ang lihim na kayamanan. Kinagabihan, hindi mapakali si Nilo. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham na iniwan ni Lolo Pilo. Hindi ito ang tunay na kayamanan. Hanapin mo ang lugar kung saan unang sumikat ang araw sa ating tahanan. Marami siyang tanong. Ano ang ibig sabihin nito?
May iba pa bang nakatago sa kanilang bakuran? At bakit tila pinag-isipan ng mabuti ng kanyang lolo ang bawat pahiwatig? Sa kabilang banda, hindi rin makatulog sina Ramon at Cora. Ang ilang piraso ng dilaw na metal na natagpuan nila ay nakatago ngayon sa isang lumang aparador. Ayaw muna nilang ipagsabi kahit kanino ang kanilang natuklasan. Ngunit hindi nila alam na may ibang taong nakakaalam na. Sa kabilang bahay, nakasilip sa bintana si Tano, ang kanilang kapitbahay. Kilala si Tano sa baryo bilang tsismoso at mapagsamantala. Madalas siyang makialam sa buhay ng iba, lalo na kung may mapapala siya. Kaninang hapon habang pauwi mula sa sabungan, nakita niya ang mag-anak na naguhukay sa bakuran. Noong una ay wala siyang pakialam, ngunit nang makita niyang may inilabas silang kahon mula sa lupa, agad siyang nagtaka. Ano kaya ang nakita nila? Bulong niya sa sarili. Lalo siyang naging mausisa nang mapansin niyang dali-daling ipinasok ng pamilya ang mga natagpuan. Sa loob ng bahay, pakiramdam niya ay may malaking lihim silang itinatago at determinado siyang malaman iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Nilo. Habang kumakain ng agahan, muling pinag-usapan ng pamilya ang kanilang natuklasan. Anak, sabi ni Ramon, huwag muna nating sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Opo, itay. Tama ang ama mo, dagdag ni Cora. Kapag nalaman ng iba, baka magkaroon tayo ng problema. Tumango si Nilo. Alam niyang may punto ang kanyang mga magulang. Sa baryong iyon, mabilis kumalat ang balita. At kapag may usapan tungkol sa pera o kayamanan, lalo itong lumalala. Pagkatapos kumain ay agad siyang nagtungo sa bakuran. Bitbit niya ang lumang mapa at ang liham ni Lolo Pilo. Pinagmasdan niya ang paligid. Hanapin mo ang lugar kung saan unang sumikat ang araw sa ating tahanan. Napatingin siya sa silangan. Dun unang sumisikat ang araw tuwing umaga. At sa bahaging iyon ng kanilang bakuran, ay may isang lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Bigla siyang napaisip, posible kayang may kaugnayan iyon sa susunod na pahiwatig? Habang nag-iisip siya, may narinig siyang boses. Nilo. Napalingon siya. Si Mila iyon. May dala itong basket ng mga prutas. Agad siyang napangiti. Bakit napadayo ka rito? Nakisuyo si nanay. Ibigay ko raw ito sa inyo. Nagpasalamat si Nilo at tinanggap ang basket. Ngunit napansin ni Mila na tila may iniisip siya. May problema ba? Sandaling nag-alinlangan si Nilo. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Kaya ngumiti lamang siya. Wala naman. Hindi kumbinsido si Mila, ngunit hindi na siya nagtanong. Nagkwentuhan sila ng ilang minuto hanggang sa magpaalam na ang dalaga. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Mila, may isa pang taong nakatingin sa kanila mula sa malayo, si Tano, at mas lalo nitong gustong malaman kung ano ang itinatago ng pamilya ni Nilo. Nang sumapit ang hapon, nagpasya si Nilo na suriin ang lumang balon. Lumapit siya rito at sinilip ang loob. Halos natuyo na ang balon dahil matagal nang hindi ginagamit. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa gilid ng lumang pader ng balon ay may nakaukit na simbolo. Parehong-pareho iyon sa simbolong nakita niya sa maliit na kahon na iniwan ni Lolo Pilo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito aksidente. Ibig sabihin tama ang kanyang hinala. May koneksyon ang balon sa lihim na kayamanan. Ngunit habang nakatitig siya sa simbolo, may narinig siyang kaluskos mula sa likuran. Mabilis siyang napalingon, ngunit wala siyang nakita. Hindi niya alam na may taong nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. At ang taong iyon ay handang gumawa ng anumang paraan upang mauna sa kayamanang matagal nang nakatago. Maingat na lumapit si Nilo sa gilid ng lumang balon. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso matapos marinig ang kaluskos. Mula sa likuran, muli niyang sinuri ang paligid. Tahimik ang buong bakuran.
Tanging huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Wala naman, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa rin mawala ang kanyang kutob na may ibang tao sa paligid. Muli niyang ibinaling ang pansin sa balon. Nandoon pa rin ang kakaibang simbolong nakaukit sa lumang bato. Parehong-pareho ito ng simbolong nakita niya sa maliit na kahon ni Lolo Pilo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ukit. Biglang may naramdaman siyang maliit na nakausling bahagi ng bato. Parang isang pindutan. Nag-atubili siya sandali. Pagkatapos ay marahan niya itong pinindot. Crack! Napaatras siya sa gulat. May bahagi ng pader sa loob ng balon na bahagyang gumalaw. Parang may nakatagong mekanismo. Hindi makapaniwala si Nilo. Ilang dekada nang nakatayo ang balong iyon. At ngayon lamang niya natuklasan na may lihim pala itong tinatago. Agad siyang tumakbo papunta sa bahay. Itay! Nay! Sigaw niya. Lumabas agad sina Ramon at Cora. Anong nangyari? Tanong ni Cora. Hindi kayo maniniwala. Mabilis niyang ikinuwento ang kanyang natuklasan. Makalipas ang ilang minuto ay magkakasama silang bumalik sa balon. Ipinakita ni Nilo ang simbolo. Pagkatapos ay muli niyang pinindot ang nakausling bahagi. Muling umusad ang bato. Nanlaki ang mga mata ni Ramon at Cora. Sa likod ng gumalaw na pader ay may maliit na espasyo. At sa loob nito ay may nakalagay na isang lumang kahong kahoy. Mas maliit ito kaysa sa una nilang natagpuan. Ngunit mukhang mas maingat itong itinago. Halos hindi makahinga si Nilo habang kinukuha ang kahon. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang kwaderno at isang supot na gawa sa tela. Nang buksan ni Ramon ang supot, muli silang natulala. Sa loob nito ay may 5 piraso ng makinang na gintong barya. Tunay kaya ito? Tanong ni Cora. Tahimik si Ramon habang sinusuri ang isa sa mga barya. Hindi ko sigurado, pero mukhang napakaluma nito. Mas lalo namang naengganyo si Nilo sa kwaderno. Agad niya itong binuklat. Karamihan sa mga pahina ay kupas na. Ngunit may isang bahagi na malinaw pa ring mabasa. Nakasulat doon ang sulat kamay ni Lolo Pilo. Kung natagpuan mo ito, nasa tamang landas ka. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng taong lalapit sa iyo ay mapagkakatiwalaan. Nagkatinginan silang tatlo. Parang may babalang mensahe. May iba pang nakasulat sa susunod na pahina. May mga taong maghahanap sa kayamanang ito. May mga taong handang manakit para dito. Naramdaman ni Nilo ang kakaibang kaba. Bigla niyang naalala ang matandang lalaki na unang nagsabi tungkol sa lihim ng kanilang bakuran. At ang kaluskos na narinig niya kanina, parang may nabubuong palaisipan. At tila unti-unti niyang natutuklasan ang mga piraso nito. Ngunit habang abala silang binabasa ang kwaderno, may isang tao na lihim na nakamasid mula sa likod ng kanilang bakod. Si Tano. At sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita ang gintong mga barya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ginto. Bulong niya. Biglang nagningning ang kasakiman sa kanyang muka. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. May balak siyang sabihin ang kanyang nalaman sa isang taong mas mapanganib. Isang taong matagal nang interesado sa lupang pagmamay-ari ng pamilya ni Nilo. At kapag nalaman nito ang tungkol sa ginto, maaring tuluyan ng magbago ang tahimik nilang buhay. Samantala, walang kamalay-malay sina Nilo na nagsisimula pa lamang ang kanilang problema. At ang kayamanang matagal na nilang hinahanap ay maaaring magdala hindi lamang ng pag-asa, kundi pati ng panganib. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay nagtungo na si Tano sa malaking bahay ni Mang Dado, ang pinakamayamang negosyante sa kanilang bayan. Matagal nang kilala si Mang Dado bilang isang taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang gusto. Mayroon itong malalawak na lupain, mga negosyo, at maraming tauhang sumusunod sa kanyang utos. Pagdating ni Tano sa bahay, agad siyang pinapasok ng mga bantay.
Anong sadya mo? Tanong ni Mang Dado habang nakaupo sa kanyang malaking sala. Ngumisi si Tano. May balita po akong magugustuhan ninyo. Napatingin sa kanya si Mang Dado. Anong balita? Lumapit si Tano at mahinang nagsalita. Tungkol po sa pamilya ni Nilo. Biglang naging interesado ang negosyante. Matagal na niyang gustong bilhin ang lupang tinitirhan ng pamilya ni Nilo dahil maganda ang lokasyon nito. Ngunit paulit-ulit siyang tinatanggihan ni Ramon. Kaya nang marinig niya ang pangalan ni Nilo, agad siyang nakinig. May nakita po silang kayamanan. Napakunot noo si Mang Dado. Anong kayamanan? Ginto po. Tahimik ang buong silid. Makalipas ang ilang segundo, ay napangiti si Mang Dado. Ngunit hindi iyon ordinaryong ngiti. Ngiti iyon ng isang taong may binabalak. Sigurado ka ba? Opo. At ikinuwento ni Tano ang lahat ng kanyang nakita. Mula sa paghuhukay hanggang sa mga gintong baryang natagpuan ng pamilya. Pagkatapos marinig ang lahat, tumayo si Mang Dado. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo. Ginto. Bulong niya. Pagkatapos ay ngumiti. Magaling, Tano. Samantala, sa bahay ni Nilo ay masaya ang pamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naramdaman silang pag-asa. Habang nag-aalmusal, pinag-uusapan nila ang susunod na gagawin. Anak, sabi ni Ramon, kailangan nating maging maingat. Opo, Itay. Pakiramdam ko may mas malaking lihim pa tayong matutuklasan. Tumango si Nilo. Dahil sa kwaderno ni Lolo Pilo, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang paghahanap. May isa pang pahina na hindi nila napansin kahapon. Nang muli niya itong buksan, may nakita siyang bagong pahiwatig. Kapag natagpuan mo ang balon, hanapin mo naman ang punong pinakamalapit sa ilog. Nanlaki ang kanyang mga mata. May ilog na dumadaloy ilang metro lamang mula sa kanilang bakuran. At doon ay may isang napakalaking punong akasya. Agad niyang ipinakita ang mensahe sa kanyang mga magulang. Mukhang may susunod na silang pupuntahan, ngunit hindi nila alam na may mga matang nakamasid sa kanila at nagsisimula ng gumalaw ang mga taong gustong maagaw ang kanilang natuklasan. Pagsikat ng araw kinabukasan, nagtungo sina Nilo, Ramon at Cora sa malaking punong akasya malapit sa ilog. Bit-bit nila ang pala at ang lumang kwaderno ni Lolo Pilo. Tahimik silang naglalakad. Tanging tunog ng agos ng tubig ang maririnig. Pagdating nila sa puno, agad nilang sinimulang suriin ang paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, may napansin si Nilo. May nakaukit na parehong simbolo sa isang malaking ugat ng puno. Narito na naman ang simbolo. Sigaw niya. Lumapit agad sina Ramon at Cora. Hindi sila nagkamali. Pareho nga ito ng simbolong nakita nila sa balon. Agad silang nagsimulang maghukay. Lumipas ang halos 2 oras. Pagod na sila. Ngunit hindi sila tumigil. Hanggang sa biglang tumama ang pala ni Nilo sa isang matigas na bagay. Talk! Nagkatinginan silang tatlo. Mabilis nilang inalis ang lupa. At unti-unting lumitaw ang isang bakal na kahon. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng kanilang natagpuan noon. Nanginginig ang mga kamay ni Nilo habang binubuksan ito. Nang tuluyang bumukas ang takip, sabay-sabay silang napasinghap. Sa loob ay may 12 ng gintong barya. May mga lumang alahas at isang maliit na kahong yari sa nara. Hindi makapaniwala si Cora. Napaluha naman si Ramon. Habang si Nilo ay tila nananaginip. Ngunit ang pinaka-nakakuha ng kanyang pansin ay ang maliit na kahon. Agad niya itong binuksan. Sa loob ay may isang liham. At sa harap nito ay nakasulat, "Para sa aking apo." Dahan-dahan niya itong binasa. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang isa sa mga lihim na iniwan ko. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto. Ito ay simula pa lamang. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. May mas malaking lihim na naghihintay sa iyo. At darating ang araw na malalaman mo kung sino talaga ang ating pamilya. Napatingin siya kina Ramon at Cora.
Pare-pareho silang nagtataka. Ano pa kayang lihim ang tinutukoy ni Lolo Pilo? At bakit tila may mas malaking katotohanang matagal nang nakatago? Habang hawak ni Nilo ang liham, hindi niya alam na sa di kalayuan ay may isang sasakyang itim na huminto. Nasa loob nito si Mang Dado at nakita niya mismo ang kahong puno ng ginto. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiting nagbabadya ng panganib. Dahil mula sa araw na iyon, hindi na lamang si Nilo ang naghahanap sa kayamanan. May iba ng taong gustong umangkin dito at handang gawin ang lahat upang makuha ito. Pagkatapos makita ni Mang Dado ang kahong puno ng ginto, agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan at lumapit kina Nilo. Nagulat ang mag-anak sa kanyang pagdating. "Nilo," nakangiting sabi ni Mang Dado, "mukhang napakalaki ng natagpuan ninyo." Agad na nagkatinginan sina Ramon at Cora. Hindi nila inaasahang may ibang makaalam ng kanilang lihim. "Kung gusto ninyo," pagpapatuloy ni Mang Dado, "bibilhin ko ang lupa ninyo. Bibigyan ko kayo ng 10 milyong piso." Nanlaki ang mga mata ni Cora. Hindi pa nila kailanman narinig ang ganoong kalaking halaga. Ngunit napansin ni Nilo ang kakaibang tingin ng negosyante. Parang hindi lamang lupa ang gusto nito. Parang may iba pa itong pakay. "Kailangan po muna naming pag-isipan," magalang na sagot ni Nilo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mang Dado. Ngumit agad din itong ngumiti. Pagkaalis nito ay agad nilang dinala sa bahay ang kahon. Kinagabihan muling binasa ni Nilo ang liham ni Lolo Pilo. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Nang ilapit niya ito sa ilaw ng lampara, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang tinawag ang kanyang mga magulang. "Itay! Nay! Tingnan ninyo ito!" Nang mabasa nila ang nakatagong mensahe, halos hindi sila makapaniwala. Nakasulat doon, "Ang natagpuan mong ginto ay maliit na bahagi lamang ng aking iniwang kayamanan. Ngunit huwag mong hayaang sirain nito ang inyong pamilya. Ang tunay na pamana ko ay ang lupang ito at ang pagkakaisa ng ating angkan." May isa pang nakasulat sa ibaba, "Kung dumating ang panahong may gustong umangkin sa lupang ito, huwag ninyo itong ipagbili." Sa ilalim ng punong mangga ay nakabaon ng mga dokumentong magpapatunay na ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng ating pamilya magpakailanman. Kinabukasan, agad nilang hinanap ang tinutukoy na mga dokumento. At totoo nga, natagpuan nila ang mga lumang papeles na nagpapatunay na si Lolo Pilo ang tunay na may-ari ng malawak na lupain sa paligid ng kanilang baryo. Doon nila nalaman ang buong katotohanan. Noong kabataan ni Lolo Pilo, isa pala siyang matagumpay na negosyante. Ngunit nang makita niyang nagiging sakim ang mga taong nakapaligid sa kanya, itinago niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan at pinili niyang mamuhay ng simple. Ayaw niyang lumaking mayabang at sakim ang kanyang mga magiging apo. Kaya nag-iwan siya ng mga pagsubok upang matiyak na mapupunta ang kanyang pamana sa taong may mabuting puso. At iyon ay si Nilo. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Mang Dado upang bilhin ang lupa. Ngunit buong tapang siyang hinarap ni Nilo. "Hindi po namin ibebenta ang lupa." Nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Dado. Ngunit wala na siyang magawa. Kumpleto na ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagmamay-ari ng pamilya. Unti-unti nilang ginamit ang ilan sa natagpuang kayamanan upang mapaayos ang kanilang buhay. Naipagamot nila si Cora. Nakabili sila ng mga kagamitan para sa kanilang sakahan. Nakapagpatayo sila ng mas matibay na bahay. At nakapagbigay pa sila ng trabaho sa ilang tao sa kanilang baryo. Hindi sila naging mayabang. Hindi rin sila naging sakim. Sa halip, ginamit nila ang kanilang biyaya upang makatulong sa iba. Lumipas ang mga buwan. Masagana na ang kanilang buhay. Isang hapon, nakaupo si Nilo sa ilalim ng matandang punong mangga kasama si Mila. Tahimik nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Nilo," nakangiting sabi ni Mila, "masaya ako para sa iyo." Ngumiti si Nilo. "Alam mo, Mila, akala ko noon ang pinakamahalagang bagay ay ang ginto. Tapos, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay ang pamilya, tiwala, at mga taong nananatili
kahit mahirap ang buhay. Napangiti si Mila at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Nilo ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil sa ginto, hindi dahil sa pera, kundi dahil napatunayan niyang tama ang huling aral ni Lolo Pilo. Ang kayamanan ay madaling matagpuan, ngunit ang mabuting puso at nagkakaisang pamilya ang pinakamahalagang kayamanang maiiwan sa susunod na henerasyon.